Pila Valdez sa tanggapan ng Department of Trade and Industry sa Pasig para sa mga nagmumotorsiklong nagnanais makakuha ng import commodity clearance sa kanilang motorcycle helmet. Napana sa ilang mga nagpaparehistro, lalo't umabot hanggang EDSA ang haba ng pila ng mga nais magpalagay ng ICC sticker. Nilimitahan ng DTI sa 1,000 ang bilang ng pinuseso. Nagkukumahog ang mga motorcycle drivers sa pagkuha ng ICC sticker dahil mahigpit nang ipatutupad ang Motorcycle Helmet Act sa susunod na buwan. 1,000 at 500 hanggang 10,000 piso ang multa sa mga lalabag. Kasama po natin dito sa studio si Jobert Bulanos ng Motorcycle Rights Organization. Sir Jobert, umagang kaganda po sa inyo. Umagang kaganda. Opo, at makakapiling po natin sa telepono ang ating pong kapamilya, Yusek Zenny Maglaya ng DTI. Yusek Maglaya, kumusta po? Umagang kaganda po sa inyo. Good morning. Umagang kaganda, Anthony. Good morning po. Opo, kayo na po nga, Mr. Bulanos, sa aming unahing tanungin. Sa pagkakaalam niyo po ba, ang mga motorista o mga motorcycle riders ay nabigyan ng sapat na impormasyon para dito sa batas na to? Nung unang lumabas yung balitang lalabas na yung Helmet Act na ito yung 2010. Pero hinintay natin yung IRR, or Implementing Rules and Regulations. Na balitang nilabas ito ng January, pero iilan lang ang nabigyan ng impormasyon tungkol dito. Ang mga taong involved sa community at involved sa industry. Samantala, ang natitirang 98% ng motorcycle riding public eh hindi ho naabisuhan tungkol sa mga detalye. Na ito pala yung August 1 na, no? Hindi lang ho dahil sa August 1 ito ilalabas, pati na rin ho yung ibang detalye na kakailanganin pala ng sticker, na yun ho ang magiging basihan. Marami hong impormasyon na hindi ho umabot sa riding public. So yun ang mga naging kayo po ba may sticker na? Actually, ito ho yung sample helmet. Nakuha lang ho ito kahapon galing sa tindahan. May sticker na ho siyang kasama. Okay. Supposedly ho, lahat ng helmet na ilalabas sa tindahan, may sticker na. Ang ICC ho kasi is something done magmula sa pagpasok pa lang ng helmet sa bansa hanggat sa pag-display nito bago bilhin. Hindi ho dapat ito kasama sa requirements ng isang rider. Ang rider lang, ang importante na sa kanya, may suot ho siyang helmet. Hindi para silipin ng ICC sa kalsada. Correct. So marami ho kaming issue dyan. Ano ang pagkakaintindi niyo po sa, pakitaas niyo nga ho yan, sir, para makita ko yung sticker. Ito. Import commodity clearance. So this is for store level only, not for street level. Ang tao, kaya nagkukumahog makakuha nito dahil may nagsabi na ito ho ang magiging basihan sa hulihan sa kalsada. So kapag ka ang isang motorista naka-helmet pero walang ICC sticker, huli ka, multa ka. When in actuality, ang kailangan na hinahanap ay yung standard ng helmet. Ito ho yung sinasabing standard, katulad dito, ECE. Tapos meron tayo ibang standards, nandyan ang DOT, nandyan ang SNEL, nandyan ang TIS ng Thailand. Maraming standard. Depende ho yan sa tatanggapin ng DTI as the Philippine adopted standard. Yusek Maglaya, kayo po ba kasama sa pagbibigay impormasyon sa publiko tungkol po dito sa Motorcycle Helmet Act? Opo, tayo po ay kasama nito at tama po doon, inaamin po natin, though we had information campaign, maybe it was not sufficient. At ang kaibahan mo kasi dito sa batas na ipinatupad, unlike when we had mandatory standards for helmets, ang talagang tinututukan lang po ng DTI were really the retailers and the importers. Pero dito po sa helmet law, ang talagang pwede kong i-apprehend ay mismong may hawak or owner of the helmet. Kaya nandito po yung talagang pensyon at yung pressure sa bawat holder ng helmet na yun dahil sila po ang masisita. At yun nga po, katunin yung ating concern ngayon when we realize that ang dami hong talagang dumadami po ang tao. Even 2 weeks ago ay sa mga probinsya, ganun na ang na-experience, ay humihingi po tayo sa DOTC ng palugit or extension dito po sa implementasyon ng ICC sticker for motorcycle riders. So kayo mismo po ay naghihingi ng extension?
That's correct. Opo. Dahil physically po talagang impossible for us to be able to inspect all the helmets na hawak-hawak na po. Dahil kahapon nga po, dito sa DTI, ang ating mga tinanong, some of them binili daw from abroad. Meron mo nagbigay sa kanila as regalo. Yung iba naman po ay, ngayon po ay amin mo iimbestigahan dahil pa maraming areas na binibentahan na hindi naman actually outlet. So, yan po yung mga nakikita natin ngayon na hawak ng mga motorcycle riders. Alam po namin, pakikinggan po kayo ng DOTC dyan. Pero ang tanong po, gaano katagal po yung extension na hinihingi nyo para ma-accommodate ang lahat? Opo, ang extension po na hinihingi po natin ay December 2012. Opo. Okay. Opo, paano po ba ang proseso ng paglalagay ng sticker? Halimbawa, yung mga nakakapila po na yan na nakikita po natin sa video, ano po ang magiging proseso? Gaano po katagal bawat isang tao? Ang bawat isang tao po, kung inyong mismo actual inspection po, mga 10 to 15 minutes lamang. Kaya lang pumatagal po ito dahil sa haba po ng pila at sa dami po kasi nila, po. Kaya kahapon nga po, mga 2 hanggang 3 oras po ang paghihintay na ginagawa ng mga motorcycle riders. At alam po natin, very inconvenient ito, dahil nasa open area lang po sila, kaya lang po talagang, that's why we had to do something na mag-cut off kami at katunying, Pero inaalala, palagay po nila, kung mag-cut off, baka hindi nga nila abutin yung deadline na August 1. Opo. Ito po, total po, baka palagay ko, pagbibigyan naman kayo dun sa extension. Ito po yung huling tanong ko. Pwede po ba maging parang number coding sa sasakyan pagka Lunes, lahat ng mga motorista na o kaya sa apelido, depende sa inyo. Ang halimbawa ang plaka ng motor niya ay 1 and 2, Lunes lang siya pwedeng magpalagay ng sticker. Pwede ho ba yun? Apo. Pwede po siguro yun kasi magandang idea yun para may spread natin yung darating sa DTI o sa mga iba't ibang areas na amin pong gagawin, Siguro we will consider that, especially if we are able to get the confirmation na po ng extension na hinihingi natin. Hinihintay lang po natin ang DOTC mismo dahil sila po ang magbibigay po ng confirmation dyan. Opo. Yusek Seni, maraming salamat po at happy weekend po sa inyo. Thank you po. Opo, Sir Jobert, happy na kayo doon, Happy ko sa happy, oo. Yun ho ang actually pinunta namin sa DTI kahapon. Nakipag-usap kami kay Attorney Mendoza, siya ho ang head ng BPS. In fairness to DTI, yung ginawa ho nilang gawing libre ang sticker, napakalaking bagay ho yan sa rider. Subalit, kailangan din ho natin isipin na yung pagpunta lang doon ng rider, malaking kawalan na sa kanila dahil nag-absent ho sila Pero naniniwala po kayo, huling tanong po, na makabubuti po sa atin itong motorcycle helmet law na to? Of course. The law itself is maganda. It's just the implementation and the procedure, medyo dun ho tayo nagkaroon ng downfall na kailangan ayusin. At para sa street level, kailangan ho baguhin. Hindi ho dapat ICC ang magiging basihan ng ating street enforcement para malaman kung yung helmet mo is street legal o hindi. Dapat ho yung standards. Sir Bulanos, maraming salamat po. Good luck po sa mga nagmumotor. Ingat po kayo sa inyong pagmamaneo. Sa ating pong poll question, dapat paliban muna ang pagpapatupad ng Helmet Act sa Agosto. Ang sumagot po ng oo ay 40% lamang at ang nagsabing hindi, 60%. Mga kapamilya, wala pong duda, makabubuti po para sa lahat ng motorcycle riders ang Motorcycle Helmet Act. Kahit hindi po naman tayo eksperto, kita po naman ng mga mata natin kung anong klaseng helmet ang isinusuot ng iba nating mga kababayang nagmumotorsiklo. Para na bang masabing naka-helmet? Ilang beses na po ba tayo nakasaksi ng aksidente sa motor na kahit naka-helmet, patay o kaya maluba ang injury ng nakasakay dito? Panahon na po talaga para maghigpit ang gobyerno para po sa kaligtasan ng ating mga motorcycle riders. At naniniwala po tayong ang ICC sticker ay isa pong magandang panimula. Marami pa pong pwedeng gawin. Ngunit parang tayo pong lahat nabulaga na sa Agosto na pala ito ipatutupad. Ibig sabihin, sa Miyerkules na, kulang o walang information campaign na ginawa po ang pamahalaan para po dito. Para po abutin ng halos kilometro ang pila ng nais magpa-sticker, ibig sabihin, yung gustong sumunod sa batas, mukhang wala pong maayos na sistema. Saka imbes na motorista po, hindi ba't yung dealer nga mismo ang dapat obligahin na magpalagay ng sticker? Kung sa bagay, sa mga bago pala na mga dealers,
mga bagong bibilhin na helmet, mukhang may ICC na, basta tama po ang pagkaka-import. Hindi naman po siguro maghihirap ang bayan o malulugi ang pamahalaan kung ang helmet law pansamantalang ipagpaliban para tayo lahat ay maging happy. Everybody happy.